Ginagawa niyo akong ginipig na lang eh. Ano? Kasi kung titignan mo si Jace, fighter. Si Veronica, champion. Kung titignan mo, punang magkasakitan eh. Kalihan! Sana magawa natin si Jace, pare. Hindi sana. Hindi mo kasi alam pare. Dati. Nagiging close ko si Marlon. Parang, siyempre, he's the only guy left. So parang, wala akong magagawa. So, di ba? Kahapon parang not everybody was in the mood to parang maghanap ng food or something. Mga bad trip kasi lahat kahapon. Sa tingin ko, it's just getting to me na talaga eh. Sobra. As in like, sobrang na, wala, tinatamad na ako. Wala na, stressed out na. As in like, mentally Sobra tamad niya ngayon. Gusto niya nakahiga lang, kakain na lang. Parang feeling niya, importante ako dahil malakas ako. Parang inasa niya lahat sa akin. Pare, pati pabaga, papay pa siya kote. O pare, tuloy mo. Minsan nakakasar na ako ganun. Alam ko, nararamdaman ko parang dating niya sa akin sa tribe. Kailangan namin siya. Hindi niya alam masyado siya nagiging critical sa ginagawa niya. Kahapon talaga, siya lang talaga yung kumikilo. Sabi niya, hi, nako. Parang ano ba nangyayari kayo? Sabi ko, oo nga eh. Parang sobrang tamad siya. Lalo na kahapon. Malawala sa akin. Hindi ako naapektuhan ng ganun. At least advantage pa rin sa akin dahil halos parang ayaw nila akong bitawan dahil nga doon sa ganung bagay. Gamit ng mga lapis at papel na ito, kayo ay may pagkakataong sumulat ng liham para sa inyong loved ones. Pagkakataong ito, maaaring ipaabot sa kanila ang inyong karanasan dito sa isla. Huwag kalimutang iabot ito sa namumuno ng Tribal Council. Kaninang umaga, pagtingin ko dun sa 3-mail, may nakasulat na binigyan kami ng paper tsaka pen na pwede namin sulatan yung loved ones namin. So, sobrang saya naman kami lahat na makapagsulat kami, masasabi namin yung mga experiences namin dito. Kay Paolo iabot to. Hindi kaya mahigop papel na to? Binalita ko yung unang langoy namin kasi para sa akin talaga feeling ko munti ka na rin ako mamatay kasi first time ko lang lumangoy ng ganung kalayo. Tapos habang lumalangoy ako, sila ang iniisip ko. Sinilata ko yung mama ko. Kasi alam ko nag-worry na siya kung anong ginagawa ko dito, yung kinakain ko, ganyan. So, siya yung agad, saka siya yung may karapatan na masulatan, parents. Na kinakain ko kay Buhangi. Kuya Cesar, ano po ang mapapayo mo sa aking kalusugan? Nagmamahal, Gkay. Sinulatan ko yung buong family. Parang naka-address siya sa buong family. Parang para lang paalam na okay ako dito, na pinahalam ko rin kung gaano kahirap yung mga challenges, yung mga nangyayari dito, lahat. If we can't be with them physically, at least man lang some sort of contact with them. Kasi itong mga taon to, basically hindi ka naman magiging kung sino ka, kundi rin dahil dito sa mga taong minamahal mo at nagmamahal sa'yo. Nakita ko nga may lapis, sa basa ko sabi, yes. Kaya lang nag-isip ako, hindi pala ako gumagawa ng sulat. Okay na to. Pasok mo! Uy, Tagalog. As I was telling Anne about our situation here in the island, parang how it is, sobrang hirap, as in, hindi ko ma-explain yung hirap talaga. As in, sobrang hirap na hindi ko ma-explain kung gaano kahirap. Hindi lang physically, pero sobrang mentally talaga it shakes us eh. Namimiss ko syempre sila, lahat, tita ko, mom ko, si Anne, parang na-homesick, food sick, lahat. Relative sick, lahat. Nawawala na. Sabi nga ni Jason, sinabi nga na.
kami ng time na makapagsulat sa mga loved ones namin. Binigyan kami ng piece of paper and pencil. And yung time na yon, wala pa akong isip na letter. Sana magkaroon ng papanood sa atin. Paano yung kahapon? Yung challenge kahapon, parang pwede tayo kahapon, di ba? Baliw. Pagkaroon natin sa akin. Mahirap na, baka magkatapos na natin para pagka hindi tayo umataw namin. Hinaan namin ngayon kasi palagi nilang kami natatalo, di ba? So, parang inisip ko, guys, ganito. Kasi parang nakikita namin yung mga challenges pag immunity, endurance talaga eh. So, sabi ko, hanggat pwede magpahinga, matulog, kumain. Naisip ko, wala lang pag-upo ko dun sa hammock, kuha ako ng paper. So parang, yun, sumulat ako sa kanya ng small note, kinamusta ko siya, ganyan. Si Verns, kahit hindi masyado nakikita, parang si Jan parang she's still motivating me. She's saying, she wrote me a letter yesterday, saying, on a little piece of paper, saying, anong problema, how come you look sad for these couple days, huwag kang bibitiw, keep fighting, kaya mo yan, mga ganun. So, parang ma-motivate ako syempre. She's like a good friend, sobra. Medyo I took time, no? Hindi ako agad nasama sa kanila na mag-rush na gumawa ng letter para mapag-isipan ko kung anong dapat nasabihin ko sa pamilya ko or sa loved ones ko. That was one of the best na activity na nakuha namin. Parang reward na rin yun eh. Ang detalye nun, para bang sinasabi ko lang sa kanila na nothing to worry kasi I'm all good. Maayos ako dito. Gutuman ako, pero survivor ako eh. Ay, sinusunog-sunog ko. Wala lang eh, may pagka-artsy-fartsy ako eh. Mahilig ako sa yung kung titingnan nyo yung journal ko, maraming mga kaeklabuhan akong ginagawa doon. Nilagyan ko lang sunog-sunog para magmukhang parang ancient o di kaya mukhang parang galing sa lumang panahon pa, parang magmukhang scroll. Kaya kanina noong ibinigay yung lapis at papel, talagang masaya po ako na nakakasulat ako sa kanila tapos mababasa nila ang sulat ko. Yung gumawa po ako ng sulat, yung sinulatan ko, yung mga anak ko lang po nasa Pasay talaga, yung kasama ko. Tapos sinabi ko na lang sa kanila na yung iba kong mga anak yung nasa Nueva Ecija, yung nasa Samar, yung nasa Cebu, i-text na lang nila na okay ako. Pero yung anak ko talaga sa Cebu, walang kaalam-alam yun na sumali ako dito. Ano po talaga, namimiss ko talaga po yung mga anak ko. Pero inisip ko na lang po na para ako ditong namasukan ng katulong na pagdating ng isang buwan, meron akong day off. Pagdating ng day off, makauwi na po ako sa amin tapos makita ko na po sila. Expected namin kahapon, Community Day. So talagang umaga pa lang kumain kami ng maayos para sabi namin, para makaabot kami ng immunity.